Ang simula lang naman nung trabaho siya, hindi pa siya umabot ng 1 linggo nung pumasok siya doon. May sarili siya kasing cellphone. Ngayon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, uuwi na daw siya. Ngayon, agad naman ako nagpunta. Nay, ano po yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang magulang na may ganyan pong anak na gusto natin, di ba, syempre gumaling. Ano po, gaano kahirap na yung pinagdadaanan niyo bilang isang ina na nakikita niyo yung anak niyo na ganyan? Siyempre po mahirap sa akin kasi pag sinusumpong siya, parang hindi ko kaya siyang tignan. Lalo na, nung una pa lang, wala pa siyang ganyang kapansanan. Hanggang sa ngayon na nagkaroon siya ng kapansanan. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa kanya. Isang pag sinusumpong siya, umihiga siya dyan, lumulupasay siya, umiiyak siya. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa kanya. Yayakapin ko na lang siya para tumigil siya. Pero pag siguro matagal bago siya huminto. Minsan nag-iinit din ang ulo ko kasi lagi siyang sinusumpong ng ganun sakit niya. Hindi ko malaman paano ko siya ipagagamot. Hindi ko alam. Kasi wala rin naman kami. Sino man ang nakakapanood sa amin, matulungan po nila kami kasi matagal na po ako naghihirap sa anak ko sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ko po kaya na makitang ganyan siya. Sana kung sino man pong may magandang puso na makatulong sa amin, matulungan po sana siya. Pinagbibigay alam ko rin po sa inyo na matulungan niyo po yung anak ko. Dahil hindi ko po kaya siyang alagaan na nakikitang ganyan ang katayuan niya. Dito na yon. At may ano po tayo pupuntahan na lapit po kay Tres TV, no? Na ano daw, may problema din po sa kanyang pag-iisip. Dito na yun, no? Gilid mo pa kaya ng konti yung ano? Kasi may mga nadaan dito pala. Nasaan yan? Kapatid niya siya. Tagal na daw, Tagal na. 12 years na daw yun. Tapos naggupit ng buhok. Kinalbo niya yung sarili niya. Puntahan muna natin para makita natin. Sama ka, Bing? Ah? Parang try mo. Parang siya. Magandang araw po. Siya ba yun? Ano? Pasok na kayo. Pasok kayo na siya. Nakapalo ako sa inyo. Parang nagtataka siya, oh. Tara, pasok. Tara, pasok. Ito siya, oh. May bisita. Pwede kami tumuloy? Ha? Patuloy ka. Tara, ayan, dito tayo. Siya pala. No. So, magandang araw po. Magandang araw sa inyo. Hindi naman mag-ano. Ayan siya. Tapos nanay. Hmm. Yan may ano na. Ano na lang. Hindi siya nananakit? Hindi naman siya. Hindi sa ngayon. Ano nanakit minsan? Sa ganun.
Oo, hindi siya ganun magwala. Ano na siya, 12 years na siyang ganyan. Bali, hindi niya pa siya napacheck up. Hindi pa eh. Kasi syempre sa hirap ng buhay, tapos lumapit na rin kami sa mga kamag-anak namin, wala rin matulog, ganito na. Pag hindi ganun, life is not easy. Kaya nga, nagdasal ako ng dasal. Nung nawawala siya, sabi ko sana ang makakita doon si Sir Dane. Kasi sabi ko, mas malaking tulong yung magagawa niya na kung sakaling siya ang makakita. Saan siya napunta? Nung nawala siya? Lakad-lakad kasi siya sa Alabang. Ah, layo Nakaupo yung siya narating niya. sa may 7-Eleven. Namamalimos nga siya. Natawa siya. Namamalimos nga siya. Sabi niya, dadamot doon yung tao eh. Hmm. Namamalimos siya. Hindi mo dadamot. Anong pangalan niya? Janice Patengo. Janice. Hello! Janice! Janice! Sayang niya. Pero hindi naman siya ano. O, ayun na. Lumabas na. Saan niya pupunta? Hindi sa talaga. Ha? Okay na. Oo. Tawagin mo. Lumabas po siya eh. Oo. Kahit saan na. Yung makakausap natin. Ano ko na yun? Yan. Dito ka. Janice, upo ka daw. Upo ka dito. Janice, upo ka dito. Upo ka na mo. Dito, be. Oo. Upo ka dyan kay nanay. Lapit ka. Tataka siya at marami daw tao. Nakasunod naman siya. Hmm. Janice, kamusta ka? Kamusta ka? Ha? Ano? Wala po? Ba't ganyan po nangyari sa buhok niya na eh? Walang nagkakaganyan, ayaw na. Ang kinalbo niya? Ano po yung pinagmulan niya bakit nagkaganyan siya? Nagsimula yan nung nagtrabaho siya. Hmm. Tapos pag uwi niya, wala na siyang, parang wala na siya sa sarili. Wala sa sarili niya. Saan po siya pumasok? Sa kasambahay. Ano, Quezon City. ano po kayo sa tingin niyo yung dahilan? Ang dami nang gumamot sa kanya, inano na namin sa albularyo. Pero wala rin, hindi rin siya nagbago. Nung una mataba siya, nung wala pa siyang Tapos nung umuwi siya na, nag-iba na yung Gano'n ko siya kataba noon? mataba siya nung may braso niya nun. Tapos, may anak siya? Wala. Dalaga siya. Dalaga pa siya. Mula rin asawa. Wala. Opo. Saan ba siya nagtrabaho na isang lugar? Quezon City. Quezon City. Hindi kaya nakapag siya gumamit ng drugs? Ganun. Siguro naman hindi. Kasi ang simula lang naman nung trabaho siya, hindi pa siya umabot ng 1 linggo nung pumasok siya doon. May sarili siya kasing cellphone. Ngayon tumawag siya sa akin. Sabi niya, uuwi na daw siya. Ngayon, agad naman akong nagpunta. Pagdating ko doon sa amo niyang tinutuluyan, sabi sa akin yung amo niya na bakit ako pinapunta. Pero ang sabi niya, siguro alam na rin niya yung dahilan kung bakit ako pinapunta niya doon. Ang sabi ng amo niya, siguro kasi napagalitan daw niya kasi ito. Nung lumabas siya ng gate, sabi daw sa kanya nung amo niya, wag mong isasara yung gate. Ngayon, pag alis ng amo niya, labas ng pintuan, pagbalik, nakasara na yung gate. Sige siyang busina, hindi raw siya pinagbubuksan. Ngayon, nung binuksan siya, doon siya nagalit dito. Pero wala naman siyang sinabi ko galit na inang niya dito. Kaya nagpaalam na uuwi na lang siya. Ilang Dating taon? niya sa bahay, iba na yung niya, Iba na yung kinikilos niya. kinikilos niya. Ilang taon na siya na eh? Nasa 32 na siya. Bata pa. Oo, bata 32. pa siya nung 32 ka pa lang pala. nagsimula siya yun. Tapos ano pong ginagawa niya? Ano ba siya? Nagwawala? Nagwawala. Nagwawala siya? Oo.
Ano po yung mga ginagawa niyang pagwawala? Maingay siya, umiiyak siya. Tapos nagwawala. Pero katagalan din, parang kumakalma rin siya. Nananakit siya? Nung Nananakit. mga nananakit siya pagka yung hindi niya gusto. Nagkaroon ba yan ng karelasyon? Baka na-depress sa karelasyon? Yun ang Ganun. hindi ko alam kung nangyari siyang May mga picture kayo nung dati siya? Pinapon niya dun sa pinis. Oo. Pero May tsura daw po ito noon. may tuna ko nung Dahil ayan po nagkaroon ng depression. Ayan, nagsasarili po siyang ginugupitan yung buhok niya. At ano po yung ano niya na tawag nito? Hindi niya pa ba siya napapacheck up? hindi. Bakit Lang, po? albularyo Ayan, lang. patay. Dinala niya sa albularyo. Pinapupunta ko lang yung mga Ano pong sabi ng albularyo? Sa Sabi, inyo? meron daw na nagbahay sa kanya, gano'n. Hindi niya nagamot, ganon? Eh, kasi nung ginagamot siya ng albularyo, Mm. pagkagaling sa gamot sa kanya, pag nakakaalis na, mga ilang araw, nabalik naman yung ano niya. Ibig sabihin, pag ginagamot siya, okay naman. Pag ginamot siya, halimbawa ngayon, magiging okay tahimik siya. Tapos mga ilang araw. sasalita siya. Sabi niya, wala akong sakit. Kayo ang may sakit. Ganun, sasalita siya. Pero pagka nabalik na naman. Taon na po ba yan na ganyan? Taon na po yan, matagal na. Dapat na pa-check up sa Dati po kasi psychiatrist. may maliit po akong inaalagaan na apo eh. Mm. Nung minsan nahawa ko yung batang maliit, nagtitimpla kami ng juice. Nanghingi siya ng juice, inabutan ko. Ibinuhos sa mukha ko yung juice, hawa ko yung batang maliit. Binuhos sa Kaya mukha niya. alam ko na may talaga siya. Binuhos niya. Tapos nung meron naman siyang Yun yung mga sintomas na sabon na ginawa ginagamit na nahulog sa CR, gusto niyang kunin sa CR. Hindi ko na pinagagamit sa kanya, tinapon ko, nagalit sa akin. Mm. Tinablit yung yung bracelet ng relo ko na putol. Hanggang sa nagwawala siya. Pag nagwawala siya, pinapaalis na ako ng anak ko kasi baka raw ako masaktan niya ng May lahi po ba kayo na ano? yung May wala problema naman sa kami. pag-isip. Wala Sa side po ng asawa niyo. Yun ang hindi ko rin alam. Kasi ang alam ko, wala. Kasi meron po kasing namamana. Kasi ito po yan, nung pinanganak ko, siya, yung kulang sa buwan. Kulang talaga sa buwan na pinanganak ko. 7 months. O, 7 buwan lang. Opo. Ano pa po yung mga ginagawa niya? Dito, halimbawa pag sinusumpong siya. Sa ngayon, pag sinusumpong siya, umiiyak na lang siya, naiyak. Pag tinatanong ko, hindi naman niya sinasabi kung ano. Hindi sasalita kung Hindi ano. nagsasalita, basta umiiyak siya, maingay dito, naririnig siya. Pero nakakausap siya. Nakakausap siya. Nakakausap siya pag yung kalmado na yung Ngayon po, hindi siya nasagot. Pag, sagot naman siya. Kumain ka na? Hindi pa. Ano gusto mo kainin? Ayun mo, kahit Ano gusto mo kainin? May sabaw? Gagaling pa yan kasi nakakausap siya eh. nakakausap naman siya. Tsaka, ayaw niya yung tsaka- damit niya pinalalaban. Gusto niya siya yung naglalabas. Upo ka lang. Mamaya bibigyan ka namin ng ulam. Anong gusto mong ulamin? Manok? Kahit may damit siya na Manok, tinola? Hinahan siya ng mga damit ng ipag ko eh. Ayaw niya Ayaw isuot, niya? hindi daw kanya. Pati panty, ayaw niyang magsuot ng Oo. bagong panty. Alam mo, gusto niya isuot panty ko. Kung alin pang panty ko malaki, sinusuot niya. Pagka yung binabawalan ko siya, nagagalit pa siya. Tinola, be, gusto mo? Tinola? Ayaw mo tinola? Ayaw tinola. Ano gusto mo, baboy? Sinigang na baboy? Sabi mo may sabaw, di ba? Oh. Anong may sabaw ang gusto mo? Sinabawang? Ha? Naglalala kasi kami. Nilagang baboy ang gusto mo. Yun pala ang gusto niya, nilagang baboy. Baka nagkaano to dahil sa pag-ibig.
May boyfriend ka ba dati? Ha? May boyfriend ka noon? Na wala? Hindi ka nag-away ng boyfriend mo? Nag-away? Meron bang nanigaw sa'yo? Ha? Noon? Meron Meron. nanigaw sa'yo? Meron ba nanigaw sa'yo? Wala? Wala. Baka ano yan? Hindi natin alam kasi kung ano yung dahilan. Pero siguro maano yun ni doktora, no? Kung dun sa ire-reseta kasi sa kanya na gamot. Padepende. Bal- Nautusan naman siya. Bali po, simula po noon talaga, hindi siya nagpagamot, hindi siya nakainom ng gamot. Matagal na panahon na po, 12 years, ba? Na ganyan na. Pag ako umaalis, hinahanap Eh di- niya ako. Yung minsan nawala yan eh. Eh di 20 Hindi years na old pa lang bumalik. siya noon. Ganun. Nawala siya. Nung ilang araw sa Nakarating siya ng lansangan. Muntinlupa, Alabang. Siguro siyam na araw, walang kain yun. Inanap namin, hindi namin makita. Tapos ang ginawa ko, may luma siyang picture. Pinost namin lahat yung picture ko Nakita siya. sa bayan. May nakakita. May nakakilala sa kanya. Yung kaibigan ng anak ko nasa yun. Opo. Tapos sabi, hanapin daw dun sa Muntinlupa, palakad-lakad lang daw. Ano ba yung suot niya nung umalis dito? Isang kabiyak lang na tsinelas. Tapos yung nakita namin, wala na siyang suot sa paa, naka-plastic na yung paa niya. Tapos naka-plastic na rin yung ulo niya. Nakaupo siya dun sa tabing bangketa ng may mga nagtitinda ng ano. Doon siya nakaupo, nakita namin siya. Ang dumi-dumi niya. Ang dumi-dumi. Bali, may asawa pa kay Nay? Wala na. Wala na. Single parents kayo. Ganito, Nay, di ba po, anak niyo po siya? Anong pangalan ulit? Si Janice. Marami kasi tayong mga kababayan na may mga pinagdadaanan din na gaya po nyo. Kayo po ay isang magulang na nakakadanas ng problema sa inyong anak. Gaya ng nangyayari po sa kanya. Ano po yung Nay? Ano po yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang magulang na may ganyan pong anak na gusto natin, di ba, syempre gumaling. Ano po, gaano kahirap nanay yung pinagdadaanan niyo bilang isang ina na nakikita niyo yung anak niyo na ganyan? Siyempre po mahirap sa akin kasi pag sinusumpong siya, parang hindi ko kaya siyang tignan. Lalo na, nung una pa lang, wala pa siyang ganyang kapansanan. Hanggang sa ngayon na nagkaroon siya ng kapansanan. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa kanya. Minsan pag sinusumpong siya, umihiga siya dyan, lumulupasay siya, umiiyak siya. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa kanya. Yayakapin ko na lang siya para tumigil siya. Pero pag siguro matagal bago siya huminto. Minsan nag-iinit din ang ulo ko kasi lagi siyang sinusumpong ng ganun sakit niya. Hindi ko malaman paano ko siya ipagagamot. Hindi ko alam. Kasi wala rin naman kami. Ano pong anak buhay niyo, Nay? Sa sarili lang namin bahay. Ako lang naman ang gumagawa. Wala naman akong hanap buhay. Paano kayo nabubuhay sa Ay, araw-araw? yung anak ko, nagtatrabaho, mason. Minsan wala, minsan meron. Yun po ang nag-ano sa inyo. Opo. Tumataguyod sa ngayon. Ilan po sila magkakapatid? Marami po sila. Yung iba po mga may asawa na, wala na po sa akin. Bali, 3 na lang po siyang kasama ko. 2 lalaki sa ito. Iyon. Ayun, kaya nagiging marami sila. Yung mga kapatid nila napunta dito. Ayun, nakakasama ko sila. Pag mga hapon, wala na sila. Kami-kami na lang nandito. Bali, Nanay, gusto namin kayo tulungan. Pero siya po Kasi ba gusto eh? ko kasi, kung meron man sa kanyang tutulong, gusto ko gamutin na siya sa larin siya para maayos na yung ano niya. Kasi laging ganyan. Yung damit niya gusto ko, nakikita ko maayos pero
Lagi yun ang sinusuot niya. Yung sa kalagayan niya kasi na hindi natin siya pwedeng iparehab or sa mental kasi sa bahay din talaga siya maggagamot. Kami naman, willing sana kami, nakupkupin siya kaso nga di ba nagkaroon ng problema kami sa DSWD kasi wala kaming permit. Ngayon, dahil sa kagustuhan din namin makatulong, maaari namin kayo matulungan, siguro ipapacheck up natin siya. Tapos, sana habang nandito siya, nakakainom siya ng gamot. Hindi naman po siya mahirap painumin ng gamot. Siguro naman, susunod naman siya kung gusto rin yung gumaling eh. Kasi yung mga ganyan na yun na may mga problema sa pag-iisip, dapat yan sila din mayroong kinakatakutan. Halimbawa, yung hindi ka magpapaano sa kanya, yung hindi pwede na siya yung mas matapang. Dapat mas matibay kasi yung loob nyo. Nalalabunot nga siya, yung kapatid niya nga. Mas matibay po sana yung inyong kalooban dahil kayo ay nag-aalaga ng isang katulad niya. Hindi po pwede na ipapakita nyo sa kanya na duwag kayo, natatakot kayo niya kasi lalong gagawin niya yun. Gusto niya. Lalong ipagpipilitan niya yung gusto niya. Kailangan, syempre habang ginagawa niya yun, pinapaliwanag niyo sa kanya na ginagawa ko to dahil mahal ka namin, gusto ko namin gumaling, ganyan. Hindi ibig sabihin na na pinaparamdam mo sa kanya na galit ka. Hindi naman sa ganun na bagay. Pero may mga gusto kasi yan sila na gusto nilang gawin na magagalit sila kapag hindi na ibigay. Tulad yung gusto niya. Opo. Ang maganda niyan sa kanya, pag may ganong bagay, ipakita nyo rin na hindi pwede. Makinig ka sa akin dahil ako nakakaalam kung anong mabuti para sa'yo. Gagawin niyo po yan lalo na't kapag nakakainom na siya ng gamot. Kasi unti-unti nang nagiging maayos ang kanyang kaisipan niyan pag nakainom ng gamot. Sana lang, hindi siya mahirap painumin ng gamot. Kasi kahit saan natin yan dalhin na, hindi yan tatanggapin. Lalo pat, ang tinatanggap kasi nila is yung talagang nagwawala na, nananakit. Magpapagamot tayo, ano? Ano pangalan niya? Janice, papagamot tayo. Gusto mo? Ha? Pupunta tayo kay doktora, tapos bibigyan ka ng pampaganda ng skin para pumuti ka, gumanda ka. Gusto mo ba yung gano'n, yung gumanda ka? Tapos sexy ka, puputi. Gusto mo yon? Ha? Yun ang ibibigay sa'yo ni doktora ang gamot, vitamins yun araw-araw. Iinumin mo yun ha, kung sakali. Iinom ka ng Ha? gamot. Ne, Para ano tayo, friends. iinom ka ng gamot. Oo, inom ka gamot ha. Ayos ka. Vitamins yun. Hindi siya totaling gamot. Vitamins yung Vitamins, pampagana ng pampa-sexy, pampaputi. Gusto mo? Pampaputi? Hmm? Gusto mo daw? Gusto mo yun, pampaputi? Ayaw mo pampaputi? Anong gusto mong vitamins? Ganyan siya nagsasalita. Gano'n siya. Ano yung madalas niyang hinihingi? Ang mahilig siya pagka yung gigising siya ng umaga, kasi. Bawal kasi. Tinapay. Bawal. Dapat gatas lang. Bawal din ang soft Minsan drinks. tinimplahan ko rin siya ng gatas. Mga ilang Chocolate, beses ko siya bawal. tinimplahan ng gatas. Alam mo, tingin niya sa gatas, marumi. Tinatapon niya. Tinatapon niya. Ayaw niya. Gusto niya kape. Lalang mag-trigger kasi yung ano niya. Pagkape. Janice, ano yan? Ayan. Dito ka na. Umuman. Saan pa siya? Magandang agapan talaga yan. Ano pa naman nag-isip na eh. Nag-isip na pa yan. Upo ka, Janice. Upo ka dyan. Buti yun yun ang gupit niya, hindi niya pa sinalisad. Inano mo yung buhok mo, kinalbog, ay ginupit mo? Siguro na ano siya, na iba na libadbaran, gaya ni Durayday noon. Pina-extensionan namin si Durayday. Ang ginawa, pinagugupit. Ayan po ano, andito na po si si nanay.
Nanay, may sasabihin po ba kayo sa mga kababayan natin na nakakapanood nito? Opo. Sige po, Nanay. Sana po, sino man ang nakakapanood sa amin, matulungan po nila kami kasi matagal na po ako naghihirap sa anak ko sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ko po kaya na makitang ganyan siya. Sana kung sino man pong may magandang puso na makatulong sa amin, matulungan po sana siya. Pinagbibigay alam ko rin po sa inyo na matulungan niyo po yung anak ko. Dahil hindi ko po kaya siyang alagaan na nakikitang ganyan ang katayuan niya. At sa kamag-anak ko kung nasa malayo, kung nakikita po nila kami o nananawagan ako sa kanya na matagal na kaming hindi nakikita, sana matulungan niya po kami. Ano po pangalan Si niyo? Kuya Bubot, nakatira po Kuya siya Bubot? sa... Opo. Saan po siya na isa Kuya ng bansa? Bubot, Alonso Montes. Kuya Bubot Nas- Alonso Montes. Opo. Saan po Nakatira siya, po Nay? siya sa... Ano po yan? California. California? Opo. Nabanggit niyo kanina. Lancaster ba? yun? Lancaster, California. Ano, at yun mga kababayan, no, hihingi po kami sa inyo ng tulong para i-share po yung video na to, lalo na po sa bansa po ng California, ano, para Lancaster. po sa Lancaster, California, at may kamag-anak po pala sila doon na babakasakali si nanay na mapanood ito at matulungan sila sa kalagayan nila. Ano pong pangalan niyo pala, Nay? Perlita po, Si Nanay Peteño. Ferlita, no? At si Janice. Janice. Si Janice, Peteño. no? Yun lang po, Nanay, ang inyong panawagan, no? At bagamat ganun pa man, Nay, lahat naman ng nangyayari sa buhay natin ay pagsubok lang naman yan, ano? Hindi naman sa atin bibigay ni Lord na hindi natin yan mapagtatagumpayan. No? At sa ngayon po, dahil ano ba ngayon, Monday? Hindi po, ano ngayon, Sunday? Hindi po natin madadala si Janice dun sa doktor po na pinagpapacheck-upan namin ng mga inalagaan namin noon. Bali, babalik po kami ng Sabado. Pero po maaga po yun, baka mga 8, dito na kami. Kasi po ang check-up ni doktor is 9 to 11. Kaya kailangan maaga tayo para malaman na natin kung anong findings sa kanya ni doktora at kung ano yung gamot na kanyang iinumin. Ang maitutulong lang po namin, Nay, ay mapacheck up siya at mabilan siya ng gamot, at kapag okay na si Janice, kayo naman po ang magpapatuloy noon. Pero hindi naman po agad-agad na pag nakainom na siya ng gamot, titingnan pa po natin kung ano mga mangyayari pa, at kung ano yung pagbabago sa kanya. Para mas marami din tayo matulungan na iba, dahil marami tayong kababayan na ganyan din yung kalagayan niya. Sa ngayon po, magbibigay po muna kami sa inyo ng maliit na tulong, sana makatulong sa pamilya niyo. Kung bigay mo ang bigas, Nay, bigas niyo. Yan lang po muna, Nanay, ang may tulong namin. Tapos bibigay ako sa inyo ng, kasi si Janice, di ba, nag-ano siya ng makain niya. Nay, 2K na yun. Ayan, at nakita ko kanina, ay narinig ko kanina gusto niya sabaw. Bibili ka ng may sabaw, ha? Bibili ka, ha? Makikinig ka sa magulang, sa kapatid. Okay? Natango pa siya, mabilis siyang gagaling. Kaibigan mo kami, ha? Ako si Kevin, ito si Tito Greg, si Tres TV, tapos si si Shell Vlog, ha? Janice, ha? Apir muna tayo. Apir. Dali. Yan, di ba? Bait siya. Yan, gagaling ka, Janice, At pag-pray lang natin yan kay Lord. At babalik kami sa Sabado, ha? Mag-ano tayo? Magta-travel, ha? Sama ka sa amin. Mag-rides, ganyan. Gusto mo ba ng Jollibee? Jollibee, nakain ka Jollibee? Lang, McDo. Sabaw lang talaga.
Eh di hindi na tayo kakain pag alis natin. Ano na lang, check up. No? Bilhin nyo siya na yun ng may sabaw. Gusto nyo ng may sabaw. Oh. Paano? Doon na kami. Ha? Bye-bye. Bye-bye ka na. Babay ka dyan, ka mo. Bye-bye. Ganun na oh. Dennis, sabi mo thank you. Ayan po ano, at ito po yung kwento ng buhay ni Janice. Ano? At ano daw po ito? Talagang nagwawala din talaga siya. At ngayon ay good mood siya. Pero pag sinumpong ay talagang nag-ano po ng mga gamit. No? Maraming salamat mga kababayan na ganito na lang po. At update po muli namin kayo sa check-up po ni Janice. Bye-bye po. Kayo na, may gusto kayong sabihin? Maraming salamat kung sino po yung makatulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Ayun nanay, pag-pray po natin yun ano. God bless po mga kabayan. Thank you so much. Bye.